Ano ba naman yan? Bakit ba naman pinapayagan ng mga guard na makapasok yung mga vendor na yan dito? Yee, what is that? Pagkain ba yan? Nakakain ba yan? Malinis ba? Parang hindi naman. Parang hindi naman masarap. Binigyan ba ng permit ng principal tong mga to? Ha? Ano ba naman? Sana bukas, wala na yung mga yan dito. Nakakapandiri kayo eh. Abala kayo sa mga taong dumaraan. Yan ang sabi ni Victoria, ang anak ng prinsipal ng isang pribadong eskwelahan sa isang lungsod. Inay, pasensya na po talaga. Sabi ko naman sa inyo eh, pag-iinitan lamang kayo ng mga tao dito, lalo na ni Victoria. Nay, sorry po kasi wala po kong magawa. Yan ang bulong ni Badet, ang anak ng isang PWD na tindera ng mga kakanin sa labas ng gate ng kanilang paaralan. Tama ang inyong narinig, isang PWD ang ina ni Badet. Ipinanganak nga itong may sakit na polio. Ang pangalan niya ay Aling Carmen. Itong si Aling Carmen ay taga-probinsya. Liblib ang kanilang lugar. Ilang taon na nga ang nakakalipas nang magpasya nga itong umalis sa kanilang lugar upang kalimutan ang mapait na nakaraan. Sa probinsyang iyon, napakahirap ng buhay. Hindi palaging may trabaho ang kanyang ama't ina, dahilan kung bakit may mga araw na hindi na nga siya nakakapasok ng paaralan. Kahit pa meron siyang kapansanan, napakasipag nitong si Aling Carmen. Kaya nga lamang, noon, isang araw ng linggo, napag-utusan siya ng kanyang mga magulang na magtinda sa kabayanan. Pagod na pagod nga siya nung araw na iyon, pero okay lang. Sulit naman dahil marami nga siyang nabenta. Marami siyang perang iuuwi sa kanyang mga magulang. Medyo inabot na nga lamang siya ng dilim. Napakabilis ng kanyang paglakad nung panahong iyon, bitbit ang kanyang maliit na flashlight. Baka nga naman kasi kung sinong tao ang kanyang makasalubong. Hanggang isang lalaki ang kanyang nakita, nakaupo ito sa bato at hinuhugasan ng kanyang binti. Mukhang amoy alak pa ito. Lasing yung lalaki. Napakabilis ng paglakad ni Carmen, pero ang lalaking lasing bigla siyang sinipulan. Hindi niya nga ito pinansin. Diretso lamang nga siya sa kanyang paglakad. Ang hindi niya alam, sinusundan siya ng lalaking iyon. Hindi naging mahirap para sa lasing na iyon na habulin itong si Carmen. Dahil nga may sakit na polio, medyo hirap itong maglakad. Napakabilis ng tibok ng puso ni Carmen. Napakalaki ng kanyang takot sa lalaking iyon. Baka kung anong gawin sa kanya. Laking gulat nga niya nang bigla siyang akbayan ng lalaki. Nang biglang sumigaw ang lalaki. Ang sabi niya, "Higa! Humiga ka!" Nanlalamig yung katawan ni Carmen sa sobrang takot. Nagmamakaawa ito. Sinipa niya ito, sinampal, sinabunutan. Kaya lang, mas nanaig pa rin ang tawag ng laman. Ginahasa ng lalaking iyon itong si Carmen sa liblib na lugar ng gubat na dinadaanan nga nila. Matapos nga iyon ay bigla na lamang umalis yung lalaki na para bang walang nangyari. Galit na galit itong si Carmen sa kanyang sarili. Bakit niya nga ba hinayaang mangyari ang karumal-dumal na krimeng iyon sa kanya? Halos isumpa nga ni Carmen ang kanyang sarili. Lalo na nang kanyang nalaman na buntis siya. Ipinagbuntis niya ang anak na bunga ng kahayupan ng isang lalaking ni hindi niya kilala. Umalis siya sa lugar na iyon kasama ang kanyang mga magulang at nagtungo sa bayan ng Laguna. Nagsimula muli sila sa wala. Sa tulong ng kanyang dalawang kapatid, kahit papaano ay meron siyang kaagapay sa pagbangon muli sa buhay.
pilit niyang kinakalimutan ang mapait niyang nakaraan, pero tuwing hahawakan niya ang kanyang tiyan, tuwing makikita nga niya ang kanyang sarili sa harap ng salamin, palaging bumabalik ang masamang alaala. Lumipas pa ang ilang mga buwan na isilang na nga niya ang bata. Ito ay isang batang babae. Ang pangalan niya ay Bernadette. Ang tawag niya rito ay Badette. Maliit lamang ang bahay na tinitigilan ng kanilang pamilya. At parang hindi na nga ito sapat. Masyado nga itong maliit para sa kanilang lahat. Nandoon ang kanyang ama't ina, nandoon ang kanyang mga kapatid, at kung silang mag-ina ay doon patitira, ay baka mahirapan na nga sila. Kaya itong si Badette, humiwalay na. Sa puntong ito, nakatira nga silang mag-ina sa isang maliit na barong-barong. At doon, lumaki ang batang si Badette. Mahal na mahal ni Badette ang kanyang inay. At upang makabawi dito, sa lahat ng effort nito para sa kanya, ginagalingan nga niya sa paaralan. Sabi nga niya, hindi niya hilig ang maglaro, ang tumakbo-takbo sa labas o ano paman. Mas hilig niya ang umupo at magbasa ng mga libro, magsagot ng mga katanungan sa eskwelahan at gumawa ng paraan upang kahit paano mabawasan ang gawain sa bahay na kailangang gawin ng kanyang ina. Kaya itong si Badette, nagbabasa nga ng libro habang nagwawalis. Minsan nga habang nagluluto. Subalit ano nga ba ang pinagkakaabalahan ni Aling Carmen noon? Binubuhay niya itong kanyang anak na si Badette sa pamamagitan ng pagtitinda ng kakanin. Masipag si Aling Carmen, madiskarte. Samantalang ang kanyang anak na si Badette, matalino at napakasipag din sa paaralan. Kaya naman, mismong mga teachers na sa school ang nag-aabot ng tulong sa kanila. Hanggang itong si Badette nakapagtapos ng elementarya. With honors yan, ha? At nang makarating ng sekundarya, medyo challenging na dahil hindi na nga ganun kadali ang mga inaaral, pero nagsusumika pa rin itong si Badette. Kaya nga lang, kahit anong gawing sipag ni Aling Carmen, para bang hindi na nga ito sapat sa dami ng bilihin, sa dami ng pangangailangan, sa mahal ng gastusin sa paaralan. Kaya itong si Aling Carmen napilitang mangutang. Kahit minsan, hindi siya naglaan ng pera upang makabili ng bagong saklay man lamang. Gamit pa rin niya ang kanyang lumang saklay. Isang araw, nakausap ni Badette ang kanyang kaibigang si Rosa. Alam mo, sana may kakayahan akong tumulong sa aking inay. Naaawa na ako sa kanya, pero anong pwede kong gawin? Kapag pinilit kong magtrabaho sa bayan, magagalit siya sa akin. Sasabihin niya sa akin baka hindi ako makapag-focus sa pag-aaral ko. Sabi niya sa akin siya raw ang gagawa ng paraan kasi siya ang aking ina, pero paano kung maaating napabayaan siyang mahirapan ng ganun? Ang sabi ng kanyang kaibigan, ano ka ba naman? Huwag kang panghinaan ng loob. Alam mo, kung mayaman nga lang ako, tutulungan ko kayong mag-ina. Kung sapat lang yung pera ko, ibibigay ko talaga sa'yo. Hindi utang, bigay. Napakasarap ng kanyang tinda. Napakabait pa ng iyong ina. Alam mo, kahit nga ako naaawa din sa kanya. Tapos ikaw, palagi mo pa akong tinutulungan sa mga homeworks ko, sa mga project natin. Hindi ako napapahiya sa mga magulang ko kasi palagi mo ko tinuturuan. Kaya lang, alam mo naman yung problema ko, di ba? Kaya hindi sapat yung pera ko, hindi ako makapag-share sa iyo kasi maliit lang yung binibigay ng aking ina dahil lagi siyang nasa sugalan. Alam mo na. Yan ang saad ni Rosa. May mga pagkakataon namang tumutulong ang mga kapatid nitong si Aling Carmen sa kanya. Nag-aabot sa kanya ng kaunting ulam, bigas, at para nga kay Carmen, malaking bagay na yun. Lalo na nga ngayon, dalaga na nga itong si Badette. Marami na nga siyang pangailangan pero hindi naman siya makadaing sa kanyang ina dahil alam niya na wala itong maibibigay. Isang araw, kinausap itong si Badette ng kanyang classmate. Oy, Badette, ano? Anong balita?
Wala pa rin ba? Yung project mo. Nalimutan mo? Badit naman Puro ka dahilan Nung isang araw, may exam tayo pero absent ka. Anong dahilan mo? May sakit ka. Pero kitang-kita kita Wala ka namang trangkaso. Huwag ka puro dahilan. Huwag ka puro alibay sa ginagawa mong yan. Sayang ang talino mo. Ano? Gumawa ka ng paraan, Badit. Sayang naman. Si Badit, walang imik. Paanong gagawin niya? Kaya hindi siya makagawa ng project. Lahat yun, kailangan pang i-research. Wala naman siyang libro. Wala siyang cellphone na maaaring gamitin. Ang telepono ng kanyang ina ay keypad lamang. At kung meron mang cellphone na mahihiram sa kapitbahay, wala siyang maiilaw doon. Kataasan, iulam na lamang ang pera. Kaysa ipang-load pa. Yung baon nga nitong si Badit ni hindi sumasapat. May mga pagkakataong kasing may ambagan sa school na pipilitan siyang magbigay ni wala siyang pamasahe pa uwi. Naglalakad lamang siya kasama ang ilang mga classmates niya. Kunwari, bonding pero ang totoo, wala siyang budget. Alam mo ba ang masakla pa dyan? May mga pagkakataong pumapasok siya ng eskwelahan ang hindi man lamang nag-aalmusal. At ang bagay na iyan, sinabi niyang muli sa kanyang kaibigang si Rosa. Dahil sa kanyang sobrang awa sa kaibigan, pinahiram niya ito ng pera. Dahil dyan, nakagawa ng paraan si Badit na makagawa ng mga projects na hindi niya nga nagawang ipasa. Kahit pa late, tinanggap pa rin ng kanyang guro. Hanggang sa dumating na nga ang final grading. Itong si Badit, kinausap ng kanyang advisor. Sabi nga nito, alam mo Ning, sayang ka. Sayang ang talino mo, ang diskarte at galing mo. Kung ako sa'yo, ngayon pa lang, mag-apply ka na nga for scholarship. Oo, for college. Kahit pa sabihin third year ka pa lang, at least kahit paano, maa-assure mo na meron kang slot. Diba? Ramdam ni Aling Carmen ang lungkot ng kanyang anak dahil sa pangyayari sa kanyang buhay. Kahit ibang mga tao nanghihinayang na sa kanya. Siya pa kaya sa kanyang sarili? Ang kanyang ina pa kaya sa kanya? Takot si Aling Carmen dahil kung high school pa nga lamang, nahihirapan na siyang pagtapusin ng kanyang anak. How much more sa college? Kaya itong si Aling Carmen muling gumawa ng paraan. Nagpunta siya sa Kapitolyo at nag-aabang ng mga politiko na maaari niyang lapitan. Kaya nga lamang, pinag-iinitan siya ng mga gwardya. Ano ba naman yan, Aling Carmen? Ang kulit niyo naman Umuwi na po kayo. Wala si Gov today at si Vice Gov. May meeting po sila sa kabilang bayan. Ano ba? Isa pa, di ba sabi namin sa inyo kung pupunta po kayo dito, ay maligo naman po kayo. Mukhang basang-basa pa po kayo ng pawis Umaalingasaw po kayo. Hindi naman po sa nambabaso sa koma. Aling Carmen, unawain niyo naman po. Kagalang-galang po yung kakausapin ninyo. Huwag naman pong ganyan. Nakakaawa si Aling Carmen dahil ang tingin ng ibang tao sa kanya ay marumi samantalang bagong laban naman ang kanyang mga damit. Masisisi mo ba ito kung wala siyang magandang kasuotan? Araw-araw naman siyang naliligo. Ang problema, ang kanyang tahanan ay malapit sa putikan. May mga pagkakataong kahit anong gawin niyang ingat, madudumihan talaga ang kanyang binti. Dahil wala siyang perang pamasahe, may mga pagkakataong nilalakad na nga lamang niya patungo ng Kapitolyo. Di sa malamang, sa init ng panahon, basang-basa na nga ito ng pawis. Aba, ang kanyang dalang tuwalya, mapipiga mo talaga. Lumipas ang isa pang linggo, muli siyang nagtungo sa Kapitolyo hanggang sa makita nga niya ang kotse ni Governor. Halos mabitawan nga niya ang kanyang bitbit na eco bag. Patakbo siyang lumapit sa kotse ni Gov. Aba, halos lumuhod na nga ito upang magmakaawa. Naawa nga itong si Gov sa kanya at isinama sa opisina upang doon kausapin. Gov, parang awa niyo na po. Kailangan ko po ang tulong ninyo. Kailangan po kayo ng anak ko. Gusto ko pong makapagtapos ng pag-aaral ang aking anak. Matalino po siya. Masipag.
Gov, wala na po akong makitang ibang paraan. At bilang kanyang ina, handa po akong gawin ang lahat para sa kanya. Sinabi na nga nitong si Aling Carmen ang pangyayari sa kanyang buhay, ang dahilan kung bakit wala siyang asawa, ang dahilan kung bakit hindi niya kasama ang ama ng batang si Badet. At yun nga, nalaman ni Gov na biktima ng rape itong si Aling Carmen, PWD pa. Agad namang gumawa ng memo ang governor at pinadala sa kanyang assistant at ginawa ng report upang pagbalik ni Aling Carmen sa ilang araw, makakagawa sila ng paraan upang tulungan ito. Nag-intay ng matagal na panahon itong si Aling Carmen. Umabot na nga ng almost 2 months ang kanyang paghihintay at sa awa ng Diyos, dumating na ang magandang balita. Sinabi nga ni Aling Carmen kay Badet ang magandang balita na sa wakas, pagka-graduate niya ng high school, sureball na makakapagkolehiyo ito. Maligayang maligaya naman si Badet sa magandang balitang ito. Napakalaki ng kanyang utang na loob kay Gov at syempre sa kanyang ina. Aba, sinong hindi magagalak? Makakapag-aral ka na nga ng kolehiyo, napag-alaman mo pa na sa bawat karangalang iyong makukuha, mas masisigurado mong makakatulong ka sa buhay ng iyong ina. Mapapagaan na ang kanyang mga bitbitin at ang kanyang mga isipin. Nangako si Badet sa kanyang ina at kay Gov na gagawin niya ang lahat upang maging proud ang mga ito sa kanya. Di ba nga nung panahong yun, 3rd year high school pa lamang itong si Badet, kaya naman matagal niyang pinag-isipan kung anong kurso ang kanyang maaaring kuhanin. At napagtanto nga niya, nais niyang maging isang accountant. At dahil sureball na ang kanyang pagkakolehiyo, ginawa niya ng paraan na maging mataas ang kanyang marka sa bawat grado hanggang sa siya'y makapagtapos ng high school bilang isang class valedictorian. Siya ang may pinakamataas na grado sa buong eskwelahan nila. Ang nakakatuwa pa, pati yung asawa ni Gov, aliw na aliw sa kanya. Binigyan tuloy siya ng bagong cellphone, mga bagong damit, bag at sapatos na maaari niyang gamitin sa hinaharap. Up, hindi lang yan. Ang kanyang inang si Aling Carmen, binigyan ng sapat na pera para sa kanyang mga budget, para sa iba pang pangangailangan sa araw-araw, maging groceries, pati bigas. Ala, walang paglagyan ng katuwaan ang mag-ina. Laking gulat pa ng dalaga nang mapag-alaman niya na sa isang pribadong paaralan siya ine-enroll ni Gov. At para sa kanya, isang malaking pagsubok ito. Challenge talaga, pero wala siyang balak urungan ito. Malayo sa kanilang bahay ang eskwelahang iyon, pero may allowance naman siya para sa pamasahe kaya walang problema. Bukod pa ang allowance niya sa baon araw-araw. Nakukuha niya yon buwan-buwan. Kaya naman, nagkaroon pa ng puhunan si Aling Carmen. Ginamit niya ito upang siya'y makapagtinda ng kakanin araw-araw. Iba't iba. Hindi na nga sila magugutom pa at sinasabi ko nga sa inyo, alam na nga ni Badet na hanggat ginagawa niya ang lahat upang magkaroon ng mataas na grado, masisigurado nga niya ang kaayusan ng kanilang buhay mag-ina. Kailangan nga lang ay hindi siya mapahiya kay Gov. Kaya anong kanyang kailangang gawin? Mag-focus sa kanyang pag-aaral. Gagawin niya ang lahat upang maipakita na handa siyang iahon sa kahirapan ang kanyang ina. Makalipas lamang ang ilang mga buwan, nagsimula na nga si Badet sa kanyang panibagong buhay, sa kanyang panibagong mundo. Mayayaman ang kanyang mga classmates at pakiramdam niya, siya lamang ang iba. Siya lamang ang dukha. Alam niya yun dahil kitang-kita nga niya sa mga galawan ng mga tao sa paligid. Ibang-iba talaga. Bagong mukha, bagong pakikisama ang kailangan niyang gawin. Kailangan niyang gumawa ng paraan upang kahit papaano, hindi siya maliitin. Unang semester pa lamang, nagpakitang gilas agad si Badet. Uno agad ang kanyang mga gradong nakukuha. Ang classmates niya, humahanga sa kanya. Ganon din ang kanyang mga teachers. Paanong hindi matutuwa? Itong si Badet, matalino na, napakabait pa, napakagalang pa.
Yan ang dahilan kung bakit mataas ang pagtingin kay Badet ng kanyang mga classmates. Hindi siya magawang maliitin o kutsain dahil alam nila na scholar nga ito ni Gov. At masaya nga siyang ipinakita sa asawa ni Gov at kay Gov ang kanyang mga grado. Pinangakuan agad siya na sa second sem, pag ganun pa rin ang kanyang mga grado, bibigyan naman siya ng bagong laptop. Aba, malaking tulong yun para sa kanya. Sa dami ng research, kailangan niya talaga. Kaya naman, lalong nagpursige itong si Badet sa kanyang pag-aaral. Pero sadyang mapagbiro ang tadhana dahil sa sobrang saya ni Aling Carmen, ipinagmamalaki niya ang kanyang anak sa mga tao, sinundan nito ang anak niya sa eskwelahan at doon nga siya nagtinda ng mga kakanin sa tapat ng isang lumang waiting shed. Malawak ang pribadong eskwelahan ngayon, kaya naman napakaraming bitbit na pagkain at paninda ni Aling Carmen. Ang bagay na ito ay hindi naman alam ni Badet. Ang buong akala kasi ni Badet, nasa simbahan o sa palengke nagbebenta ang kanyang ina dahil yun ang kanilang laging ruta noon. Pero ang hindi alam ni Badet, sa ginawang aksyon ng kanyang ina, yun pala ang pagsisimulan ng isang problema. Isang hapon nang palabas na nga itong si Badet ng kanyang eskwelahan dahil tapos na ang kanyang huling subject, nagbabalak na nga itong umuwi pero iniisip niya kung anong magandang pasalubong sa kanyang ina. Pero bigla siyang nakarinig ng isang napakatinding ingay. May pinagkakaguluhan dun sa may waiting shed na hindi naman kalayuan sa gate ng eskwelahan at sinilip niya nga ito. Nagulat siya sa kanyang nakita. Nakita niya ang kanyang classmate na si Victoria, ang nag-iisang anak ng prinsipal ng kanilang eskwelahan. Meron itong kinakausap, pinagtatawanan at dinuduro-duro. Palibhasa nga kasi maldita itong si Victoria. Walang galang. Habang pinalilibutan ng mga estudyante ang taong pinagtatawanan, gayon din ang grupo ni Victoria. Yun! Sinasabi ko na nga ba? You're the reason kung bakit napakalangaw na naman sa tapat ng eskwelahan namin. Nang dahil sa mga binebenta ninyo. Ale, di ba nung 1 linggo ko pa sinabi sa inyo, wag na po kayo ritong magtinda kasi bawal. You don't even have permit. Yung mga estudyante sa inyo bumibili. Kaya ang ending, ang cafeteria, humihina ang benta. At sasabat pa kayo talaga. Ale, kapag ang mga estudyante rito nagkasakit ng dahil sa pagkain ipinapakain ninyo, what will you do? See? And the way you look? Hindi na ako magtataka kung sumakit ang tiyan ng mga taong ito. Ni hindi nga kami sigurado kung malinis ba ang pagkain ibinebenta ninyo. Asan ba kasi? Guard! Guard! Ano ba? Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang umalis sa pwesto mo. E di yan. Ikaw, sabihin mo nga sa akin, bumibili ka sa kanya, no? Kaya naman pala, nasusuhulang ka. Wala kang kwenta, dapat sa'yo pinapalitan eh. Oh, ano? Ano? Tititigan mo ko? O gagawin mo ang trabaho mo? Go! Ano? Paalisin mo na yung matandang yan. Yan ang sigaw ni Victoria. Maya-maya pa, may mga ibang gwardya pa ang dumating kaya ang ibang estudyante nag-alisa na habang pinagtatawanan ang kaawa-awang ale. Nang mawala ang karamihan ng mga tao, laking gulat ni Badet dahil ang pinagtatawanan pala ay ang kanyang mahal na ina. Pawis na pawis ito, pagod na pagod, bitbit ang kanyang mga panindang kakanin. Nais niyang lapitan ang kanyang ina pero hindi niya magawang gawin dahil madadamay lamang siya sa pambubuli ng mga taong nakapaligid sa kanyang ina ngayon. Kaawa-awa si Aling Carmen dahil habang naglalakad nga siyang palayo ay hinahabol siya ng ibang mga estudyante at ng mga langaw. Alam niyo naman, mahirap ang mabuli sa eskwelahan dahil siguradong maaapektuhan ang iyong pag-aaral. Kaya masakit man para kay Badet, tumakbo siyang palayo. Parang tinatapakan ng kanyang puso.
Nang makauwi nga siya ng bahay, alalang-alala nga ito sa kanyang ina. Hindi niya malaman ang gagawin hanggang ilang sandali pa, dumating na itong kanyang ina na hindi man lamang naubos ang kanyang mga paninda. Inay, ano bang pumasok sa isipan ninyo? Anong ginagawa niyo sa eskwelahan namin? Tingnan niyo nangyari sa inyo. Sayang lamang ang pagod ninyo, ang inyong paninda. Wala man lamang kayong tinubo. Dinugasan pa ata kayo. Inay, anong ginagawa niyo po doon? Di ba sabi ko nga sa inyo, malupit ang mga tao doon? Di ba? Sabihin niyo nga sa akin, ano bang mahirap intindihin sa mga sinabi ko, inay? Iniingatan ko lang kayo. Inay, hindi na po ko bata. Hindi niyo po kailangan sundan ako, ihatid ako, at sunduin ako. Nay, kaya ko na po ang sarili ko. Gusto ko pong makapagtapos ng pag-aaral ng walang problema. Please naman oh. Ginagawa niyong komplikado para sa akin ang bagay na ito. Isipin niyo nga. Next time na makita kong sinasaktan nila kayo, hindi ko alam kung kaya ko pantiisin yun. Mahirap para sa akin yun, Nay. Hindi ko kayo kayang ipagtanggol. Malaki ang tsansang maapektuhan ang pag-aaral ko doon. Inay, hindi naman sa wala akong pakialam sa inyo, pero para din po sa atin itong ginagawa ko. Inay, mahigit pang 3 taon ang aking ilalagi doon. Please, unawain niyo naman ako, Nay. Yan ang pakiusap ni Badet sa kanyang ina. Anak, masaya ako para sa iyo. Proud ako sa mga ginagawa mo. At kitang-kita ko ang paghihirap mo. Napakasipag mong mag-aral. At nagagawa mo makipagsabayan sa mga tao doon na di hamak na mas mayaman. Pero alam mo, bagamat lagi nila akong pinagtatawanan, pinandidirihan, wala akong pakialam. Kasi gusto ko habang nagsisipag ka, nagsisipag din ako. Hindi mahalaga sa akin yung mga sinasabi nila. Ang mahalaga sa akin makapagtrabaho ako. At kahit papaano makabawi sa'yo. Anak, bata ka pa lamang, nagbebenta na ako ng kakanin. Kumikita ng sapat na pera para sa'yo. Mula umaga hanggang gabi. Pero kahit na isang beses hindi ko narinig na umiyak ka dahil kailangan mo ang atensyon ko. Iniintindi mo't inuunawa ang sitwasyon natin at proud na proud ako sa iyo, anak. Masisisi mo ba ako kung naisin kong ihatid ka man lamang sa eskwelahan? Kahit sa pamamagitan ng pagtingin sa iyo? Pagbantay sa iyo mula sa malayo, anak? Anak, isa pa, dalaga ka ha. Gusto kong protektahan ka. Bantayan ka. Ikaw lamang ang yaman ko sa buhay kong ito. At wala akong ginagawang mali, anak. Walang mali sa mga ginagawa ko. Anak, huwag ka namang magalit sa inay. Hayaan mo't iiwas na lamang ako sa kanila. Sa malayo na ako magtitinda. Ayoko maging pabigat sa iyo, anak. Yan ang sabi ni Aling Carmen. Patuloy pa rin nakikiusap si Badet sa kanyang ina na dapat doon na nga lamang siya magtinda sa ibang ruta. Dating simbahan, lumang eskwelahan, kung saan malayo sa mga taong mapanghusga at mapangmata. Hindi naman sa ikinakahiya niya ang kanyang ina, subalit para nga makaiwas na sa gulo. Ang problema, makalipas lamang ang ilang linggo, muling bumalik itong si Aling Carmen sa dating pwesto, malapit sa eskwelahan ng kanyang anak na si Badet. Sinusubukan niyang magtago sa kanyang anak na si Badet, kaya naman ang pwesto niya ngayon medyo malayo-layo na. Pero kung tutuusin, malapit pa rin sa eskwelahan ng kanyang anak, at ang bagay na ito ay muling nakarating kay Badet. Tiniis ni Badet ang lahat ng mga paninirang sinasabi ng mga classmates niya sa kanyang ina. Hinayaan niya lamang iyon at nag-focus na nga lamang siya sa kanyang pag-aaral.
Dahil hindi naman nga nakikinig itong si Aling Carmen sa kanyang anak, pinabayaan na nga lamang siya ni Badet kung anong kanyang nais. Maaari na nga siyang magtinda kung saan niya gusto. Basta itong si Badet, nakafocus na lamang sa kanyang pag-aaral. Kahit na anong marinig niyang salita mula sa kanyang mga classmates o schoolmate, hindi na nga niya pinapansin. Tutal, mga salita lang naman yon. Ilang taon siyang nagbingi-bingihan, bulag-bulagan, manhid-manhidan, hanggang dumating na nga ang puntong siya ay nagtapos na sa pag-aaral bilang isang magna cum laude. Nasungkit niya ang karangalang iyon sa kabila ng hirap at pagod. Sa dami ng stress, sa wakas, tapos na ang kanyang paghihirap. Handa na siyang magsimula ng panibagong buhay upang makapagtrabaho. Naisip kasi niya na walang dahilan upang magalit siya sa kanyang ina dahil una, wala naman itong ginagawang masama. Nagkatrabaho lamang ito. Nagbebenta ng pagkaing malinis naman at sa matagal na panahon, ni isa, walang nagreklamo sa pagkaing kanyang ibinebenta. Walang masama sa ginagawa ng kanyang ina. Ngayon, natapos na nga siya sa kanyang pag-aaral at magkakaroon na nga siya ng isang mas magandang trabaho. Nag-iipon na nga siya ng sapat na pera para maibili ng bagong damit at mga gamit ang kanyang ina. Gagawin niya ang lahat upang ang kanyang ina ang mag-abot at magbigay sa kanya ng mga medalya. Proud siya sa kanyang ina. Nais niyang ipagsigawan sa mga tao na ang taong pinagtatawanan, sinisigawan ng mga schoolmates niya ay ang kanyang nag-iisang magulang. Nung una, ayaw pang ang sumama nitong si Aling Carmen kay Badet dahil parang nahihiya daw ito dahil sa matagal na panahon, di ba nga parang inililihim ni Badet sa mga tao na siya ang kanyang ina? Tapos ngayon, bigla siyang lilitaw? Parang kakaiba, di ba? Pero si Badet na mismo nagsabi, kailangan itong kanyang ina ang sumama sa kanya sa eskwelahan at pumanhik sa stage na yon. Palibhasa, nakapostura na si Aling Carmen. Walang nakakakilala sa kanya. Nagulat ang lahat nang magsalita na nga itong si Badet sa stage. Itinuro niya at pinatindig ang kanyang ina. Nagsimula na nga siya sa kanyang speech. Sa matagal pong panahon, nakilala niyo po ako bilang isang estudyante, bilang isang mag-aaral sa eskwelahang ito. Tuwing tumatanggap po ako ng mga parangal, ang mga classmates ko, ang mga schoolmates ko, kayong mga guro ko, pinupuri niyo po ako. Ang galing ko, ang talino ko, ang husay ko. Lahat ng mga salitang yan, nagpapataba po ng puso ko. Ipinagpapasalamat ko po ang lahat ng mga papuring ito na mula po sa inyo. Pero sa dami po ng parangal at medalyang ibinigay niyo po sa akin, ni isang beses po ba may nagtanong po sa inyo kung nasaan ang mga magulang ko? Kung proud ba sila sa akin? Kung masaya ba sila sa kung anong parangal meron ako? Ni isa po sa inyo, walang naghanap ng presensya ng aking mga magulang dito. Pero okay lang, dahil sa pagkakataong ito, babawi po ako. Nay! Nay, tumayo po kayo! Siya po ang aking nag-iisang magulang. Ang aking pinakamamahal na ina. PWD? Oo. Nagbebenta po siya ng mga kakanin, puto, at marami pang iba. Kung saan-saan. Sa palengke, simbahan. At oo, siya yung ale na nagbebenta ng kakanin sa tapat ng ating paaralan. Pinagtatawanan niyo siya. Kinukot siya.
At karamihan sa inyo, hindi naman siya kilala. Ang tanong ko sa sarili ko, sino ba tayo para manghusga ng kapwa? Kilala mo man o hindi? Alam mo ba ang pinagdadaan niya sa buhay niya? Wala tayong alam. Huwag po tayong maging judgmental. Maaaring ang aking ina ay isang PWD? Pero kahit nakailan, hindi po siya nagkulang bilang isang magulang sa akin. Labis na labis pa. Bata pa lang po ako, nagbebenta na po siya ng mga pagkain. At ni isa, wala pong nagreklamo sa kanya. Maaaring hindi po siya nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi po siya nakapagtapos ng high school. Wala po siyang diploma. Wala po kaming magandang bahay. Wala po siyang regular na trabaho. Hindi nga po kami mayaman tulad ninyo. Ako po ay scholar lamang ni Governor. At sa matagal na panahon, kinimkim ko po ito. Pinilit kong ilihim sa mga tao na siya ang aking ina dahil ayoko pong makutsa pa siya ng mas matindi. At napakaraming pagkakataong nais ko siyang ipagtanggol pero hindi ko nagawang gawin. Hindi ko nagawang gawin dahil sa takot. Kahit na gaano karami man ang karangalang meron ako ngayon, wala pa rin papantay kapag pinuri ako ng aking ina. Wala pa rin papantay. Kaya bilang kanyang anak, nais kong simulan ng pagbabago. Magmula ngayon, ina, magmula po ngayon, ipinapangako ko na gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang kahit na isang tao wala nang makapangutya sa inyo. Wala ni isang makakapanira sa inyo. Dahil lahat ng ito, aagapan ko. Nay, sorry po. Patawarin niyo po ako kung marami po akong pagkukulang sa inyo bilang isang anak. Pinapangako ko po sa inyo sa pagkakataong ito, araw-araw po akong babawi sa inyo. Ako, si Maria Bernadette Mariano, galing sa pamilyang nakatira sa isang squatters area. Ang aking ina ay isang PWD na biktima ng rape. At ako ang naging bunga noon. Nangangako at sumusumpa na ang lahat ng aking ginagawang ito, ilalaan kong lahat sa aking ina. Sa mga kabataang nakakarinig sa akin ngayon, lagi niyong tatandaan, anuman ang tagumpay na meron kayo sa buhay na ito, gaano man kataas ang pangarap ninyo sa buhay ninyo, huwag niyong kakalimutan ang inyong mga magulang. Dahil kung wala sila, wala tayo. Bigyan niyo po sila ng paggalang, tamang pagmamahal, atensyon at panahon. Dahil maaaring ang ating mga magulang ay hindi natin responsibilidad. Pero ako bilang isang anak ay naniniwalang tama lamang na tumanaw tayo ng malaking utang na loob sa mga taong nagbigay sa atin ng buhay. Sa mga taong naging magulang at nagpakamagulang sa atin. Nay, para po sa inyo lahat ng ito. Mahal ko po kayo. Nagbalakbakan ang mga taong nakakarinig dito kay Badette. Lahat sila natulala sa lahat ng kanyang mga sinabi. Ngayon, taas noong pumanhik ng stage na yun ang ina ni Badette. At isinabit pa ang ilang karangalang para sa kanyang anak. Niyakap ni Aling Carmen ang kanyang anak at sinabing mahal na mahal niya ito. Hindi pa nakakalipas ang isang taon mula nang siya'y makagraduate, napag-alaman nga ni Badette na nakapasa nga ito sa examination.
Napakaraming kumpanya ang nag-aagawan sa kanya. Nagsimula na ang kanyang humble beginnings, ika nga. Nagtrabaho siyang mabuti at palagi niyang sinusuportahan ng kanyang magulang. Pinagpagawa niya ng mas magandang tahanan. Pinagpa-check up niya upang masigurado ang kanyang mabuting kalusugan. Makalipas pa ang ilang mga taon itong si Badet, idineklarang bagong manager ng kanyang bangko. Gamit ang perang kanyang sinasahod at naiipon, gumawa pa siya at nag-invest ng mas maraming halaga ng pera para sa negosyo upang masigurado ang magandang kinabukasan nilang mag-ina. Mula noon hanggang sa ngayon, malaki ang kanyang pasasalamat kay Governor at sa kanyang asawa at syempre sa lahat ng mga taong hindi tumigil maniwala sa kanyang talento, katulad na nga lamang ng kanyang ina. Ilang taon pa ang lumipas, ibang-iba na ang buhay ng mag-ina. Itong si Aling Carmen, mayroon na siyang malaking tindahan. Hindi na nga lamang kakanin ang kanyang ibinebenta, iba't ibang mga pagkain din. Samantalang itong si Badet, marami na nga siyang pag-aari. 3 na ang kanyang kotse. Yung isa, bigay pa ni Governor sa kanya. Nakakatuwang isipin dahil nagawang baguhin ng kamay ng Diyos ang buhay ng isang dalaga at ng kanyang ina. Maaaring mayroong pagsubok na dumaan sa kanilang buhay, subalit hindi ito naging hadlang upang harapin nila ang buhay ng mas matapang, magkasama at mas matibay. Hanggang sa ngayon ay umaasa itong si Badet at ang kanyang ina na magsilbing aral sa mga tao ang nangyari sa kanilang buhay. Huwag bibitaw sa pananampalataya at patuloy na maniwala sa isa't isa. Nandyan lang ang tagumpay. Hinihintay ka. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. O eto na, shout out time na! Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Lalong-lalo na po sa inyo, Miss Rowena Enriquez, Marivic Bueno, Mary Jane Camacho, Esteli Reyes, Lourdes Woton, Helen Carido, Christopher Almario, Susan Castor Joseco, Perla Carlos, at syempre, Yolinda Castillo. Hi! Maraming salamat po sa inyong komento, Miss Helen Ingram, Fen Avares, at April Spindler. Hi! Arlene Barkin at Nida Barrientos. Sa inyo rin po, magandang araw po sa inyo, Miss Nelia Tejano, Lily C. Akad, Mila Kanay at Mirna Galicia, Ate B, hello! Erlinda Rodillas, Amelita Lizan, last but not the least, Mirna Josue at Mary May Mantos. Sa mga taong nakarelate po sa ating istorya, sa mga taong maraming aral na napulot ngayong araw na ito, sana po ay na-enjoy nyo ang pakikinig. More stories to come kaya be ready ha? Abang-abang lang! Again, this is Vonnie Malya TV. Thank you so much for coming. Next time ulit. Paalam!